puso natin, ang ating kaisipan, ang ating pagkatao, ay may mga pagkakataon po na tayo po ay pinanghihinaan na. Nawawalan na po tayo ng pag-asa. Sabi nga po sa awit o sa Psalms, puso't kaluluwa ko kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas ko, tanging kailangan. Meaning, may mga time po sa ating buhay na tayo ay nanghihina. May mga panahon na nakakaramdam po tayo ng kahinaan, ng kawalan ng pag-asa. Lalo na po sa panahon ngayon sa nangyayari sa ating sitwasyon dito sa ating bansa, hindi po ba? Maraming mga nadi-disappoint, di po ba? Pero wala naman po tayong magagawa kung tayo ay nanonood lang at kung tayo ay nakikinig lang sa mga balita. Alam mo po, ka-Faithful Fellowship, kababayan, bilang mamamayan dito sa ating bansa, may magagawa ka po. May magagawa ka po sa gitna ng kahinaan ng ating bansa. At ang magagawa nyo po ay hindi po para i-bash ang ating bansa. Hindi i-bash ang mga pamunuan, kundi ikaw, tayo, kung sama-sama tayong luluhod at hihingi ng tulong sa ating Panginoon, ang Diyos po ay kikilos. Ang Diyos po ay tutulong para tulungan ang ating bansa na makabangon. Tutulungan ng Diyos ang ating mga presidente down to kapitan. Tutulungan ng Diyos na magkaroon ng wisdom, magkaroon ng takot sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang panalangin po ng bawat isa, ang panalangin nyo po, ang panalangin natin kung tayo po ay united, ay malaki po ang magagawa. Dahil powerful po ang Diyos. Powerful po kapag tayo ay nananalangin ng totoo, genuine. Dahil ang Diyos po ay nakikita ang ating puso kung totoo po ang ating idinudulog sa Kanya. At ang Diyos po ay tutugon sa bawat panalangin. Again, sabi ko nga po, lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang weaknesses. May mga kanya-kanya po tayong kahinaan. At sa panahon po na mahina ang ating bansa, sa panahon na mahina ka din, sa panahon na mahina ang pamilya, nandiyan po ang Panginoon. Tutulungan po tayo ng Lord. Empower tayo ng Diyos, palalakasin tayo ng Diyos. I-restore po tayo ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa gitna ng kahinaan namin. Sa gitna, Lord, na nangyayari din po sa sitwasyon sa aming bansa. We pray, Lord, ilip up mo ang aming bansa at tulungan. Ang dalangin po namin mula sa presidente down to kapitan, oh God, ay tulungan mo po, Lord, na mamuno with righteousness, may pagkatakot, oh God, at dalangin po namin ang aming bansa, oh God, ay patuloy mo po i-restore at i-bless, proteksyonan mo po ito ng Banal Munduga. And Father God, I pray sa mga viewers na nawawalan ng pag-asa sa buhay, I declare encouragement, I declare comfort, I declare your strength, oh God, ay patuloy pong maranasan ng bawat isa, oh God. Dinideklara ko ang biyaya mo, ang pagpapala mo, oh Diyos, at ang pagkilos mo sa buhay ng viewers, Panginoon, sa oras na ito, oh God. Salamat po, Panginoon. Alam ko po ikaw ay tutugon at kikilos sa aming bansa at sa buhay ng bawat ka-Faithful Fellowship at sa mga viewers sa oras na ito, oh God. Purihin po kayo at dakilain sa inyong ginagawang kabutihan, Panginoon. Sa inyo lamang po, O God, kayo po ang aming pag-asa, kayo ang pag-asa ng aming bansa, at kayo ang pag-asa ng aming pamilya, kayo ang pag-asa ng aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong salita, hindi mo kami iwan ni pababayaan man, O God. And still my prayer, Lord, which you must spark blood in Jesus' name, I pray. Amen at amen. God bless you, ka-Faithful Fellowship. God bless you, kababayan. At patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ilapit natin ang ating pamilya, ilapit natin sa Diyos ang ating bansa. At ang Diyos po ay hindi po tayo pababayaan. Maging united po tayo sa pananalangin upang tayo po ay ma-restore sa ating buhay, maging ating bansa. Kaya purihin po natin ang Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. At kung hindi ka pa naka-follow sa akin, ay patuloy mo pong i-follow at subscribe ang channel na ito. Kaya God bless everyone at ingat po ang lahat.